Isang matandang lalaki ang walang awang binugbog sa Lipa City sa lalawigan ng Batangas. Bukod sa pananakit, nagpaputok din ng baril malapit sa tenga ng biktima ang suspect na sinasabing isang dating sundalo. Kaya't ang pamilya ng biktima humihingi ngayon ng hustisya. John! John! Unang-una, kahit hindi ko sinabi, abala. Pagkatapos, baka malaman daw na ako'y nagsumbong. Alam mo na, mayayaman. Kaya hindi na ako nagsalita. Ito ang mga katagang sinabi ni Tatay Erlito nang atin siyang tanungin kung bakit hindi siya nagsumbong tungkol sa ginawang pambubugbog sa kanya ng isang dating sundalo sa lungsod ng Lipa sa lalawigan ng Batangas. John! John! Kumalat kamakailan sa social media ang isang video kung saan sapul ang ginawang pambubugbog kay Tatay Erlito. Makikita sa video ang pagdating ng suspect na animoy naglalakad lamang. Ngunit pagtapat niya kay Tatay Erlito na nakaupo lamang sa isang gilid, bigla na lamang niya itong sinuntok sa dibdib. At sa kabila ng pagmamakaawa na matanda, muli siyang sinuntok na lalaki at pinagbantaan pa. Maya-maya pa ay biglang bumunot ng baril ang suspect at pinaputok ito sa gilid ng tenga ng biktima. Ayon kay Tatay Erlito, hindi niya lubos maisip kung bakit ito nagawa sa kanya ng suspect. Nandun po ako sa kaibigan ko. At kinukuha ko ngayon pera at sinisingil ko. Dahil pauwi na ako dito. Sabi sa akin ng kaibigan ko, tayo mo na, maghahanap pa ako ng pera. Nakita ko, dumating si Ronald Makalintal. May kasamang babae. Papunta sa akin. Pagdating doon sa akin, dahil nakaupo ako, binanatan kagad ako, walang kabog-abog. Eh, nagulat ako, nabigla ako. Dalawang sunod, talaga ako'y kinapos ng ininga. Maya, nagkasunod-sunod na, sabay putok ng baril. Eh, 3 putok yon. At sabi ko sa kanya, maawa ka naman, at ako'y may sakit. Sabi niya, wala akong pakialam kung may sakit ka man. Bugbog na naman, hanggang sa ako'y nawalan ng malay. Ang masakit nun, ang daming sinsing dito, kaya yun ang masakit. Parang di, bakal yun. At tapos ang buto. Ito nung babaeng kasama niya, pinapadlang kami. Hindi mo lang inawat. Binibidyohan pa. Bakit lang may sakit ka? John! 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 Kita! John! Wala rin umanong rason upang bugbugin siya ng suspect. Wala mo kaso. Meron nag-research doon sa barangay. Tinginan kung may record ako doon. Wala naman. Sabi nung nagpunta doon, binulat yung logbook. Sabi niya, wala man record dito. Ano ko lang sa mga ito, ako'y sinadya pa doon sa tinitirahan ko. Anya matagal na siyang pabalik-balik sa lugar dahil dito siya nakakakuha ng mapagkakitaan. Nabalik ulit ako doon dahil wala naman ditong income, wala akong pagkakitaan. Eh doon, nagbubunot-bunot akong damo. Kita ka 100, pera ka na. Libre pagkain ka pa, bilibigyan ka ng mga residente ron. Ang pinagtatako sa mga ito, bakit ako napag-tripan doon? Tagal ko na doon. Mahigit 10 taon na ako doon, ngayon lang nangyari sa akin to. Yun nga sinasabi ng residente ron, kung yamanin ng bastos ng babae, nagnakaw, kasuhan ninyo. Hindi kayo puro bintang. Wala naman nagreklamo sa akin. Dapat ako nireklamo sa barangay. O, ito ng bastos ito. Ito yung nagnakaw. Ito wala naman. Ha? John! 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 Matapos ang pambubugbog, pansamantala muna siyang tumuloy sa kanyang anak. Ngunit hindi niya sinabi rito ang nangyari sa kanya. Pumunta ako sa anak ko. Tinatanong ako nung anak ko, hindi mo ko na-emit. Aga sa pegalitan ako, pegalitan. Pinatulog ako doon, kinabukasan, pinauwi na ako sa Laguna. Pero wala ako sinasabi sa kanila ako binugbog. Ayon naman sa kanyang asawa, hindi nila malalaman ang nangyari kung hindi ipinasa ng isang concerned citizen ang video ng pambubugbog. Nalaman lang po namin yan noong may mag-send sa amin ng video. Pagka-send po sa amin ng video, tumawag po yung anak ko. Pinasundo na kami dito para pumunta po kami doon sa pulis.
Kulang-kulang pong 1 linggo bago po namin nalaman. Pangalawa, wala naman pong financial kami na para punta ng punta doon. Kaya nung magkalakas loob yung aking anak ay talagang halos inaraw-araw na ng pagpunta doon sa pakasuhan yung gumawa sa kanya. Baka lang may sakit ka. John! 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 Kita! John! Ha? Matinding galit ang naramdaman ng kanilang pamilya matapos mapanood ang video. Kahit sino po ang makakita noon, lalo at koneksyon sa iyo, hindi mo alam kung anong gusto mong gawin doon sa kanya. Kung kaya mo siyang masaktan or ibalik sa kanya yung ginawa niya. Galit po ang umeral sa akin noong nakita ko yon. Galit. Kahit sino pong kausapin namin doon, wala naman pong masabi. Wala silang sinasabi sa amin, kundi yan po ay mabait, masipag, laging nauutusan. Ay nagtaka sila kung bakit inabot niya yung ganyan. Kung kailan ikinaso na namin at saka maghahabol sila ng nagnakaw, ng hipo, nagtalon sa pader, eh hindi naman totoo daw sinasabi ng aking asawang Ayana. Hindi naman nangyari sa kanya yon. At dahil sa nangyari, nahihirapang gumalaw si Tata Erlito, hirap din siya sa pag-ubo. Nagdulot umano ng pagsuntok sa kanyang dibdib. Hirap ay, ang tuhod ko nga masakit. Kasi kahiga. Walang exercise. Dito, puro dito ang tama ko eh. Ganun, straight. Malahas. Eh, nalagato ko eh. Gawa ng puro singsing ganito nun. Ay, parang bakal. Ay, masakit. Dapat to, kung hindi grabe to, mga ilang araw na yan, wala na. Ang sakit nga nito. Pag ako ay naubo, lalong masakit. Ang ginagawa ko, pinipigil ko yung ubo ko para hindi dito. Kapag hindi mapigil, yun, naangat ako. Ako'y nakahiga, natayo ako. Sabi ko, suko na yata ako. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi na maragdagan ng edad ko. Okay naman na ho na siya. Kaya lang, yung kanyang problema, hindi mawala yung sakit ng dibdib niya. Parang laging nagugulat, laging natutruma. Sabi po ng doktor, wala naman daw. Tapos yung CT scan, ang pinagtataka namin, kung wala, bakit nasakit? Noong una, talagang kitang-kita rito yung maiitim. Yun, iniinitan ho ng tubig ng aking anak sa damit. Ididikit doon. Nawala na yung pangingitim niya. Ay, ayan naman pag ganyan, dinadala itong ubo, masakit ang dibdib. O di may problema po yan. Kaya pinalilipat kami ng mapagpa-x-ray yan. Nag-iintay lang po kami sa anak ko kung meron kaming magagamit na pampa-x-ray sa amin. Ang suspect sinusubukan pa umanong makipag-areglo sa kanila. Noong una, sunod-sunod ang tawag sa amin. Tapos may sinundan pa po yung huling tawag niya na baka naman po pwedeng maareglo na yan para makapagtrabaho uli si tatay, makapaghanap buhay, o wala na tayong problema. Ang tanging hiling nila ngayon, mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya. Ang gusto mong mangyari dyan, mabigyan ng katarungan yung ginawa sa akin. Panagutan niya yung ginawa niya at magbayad siya doon sa mga pananakit niya. Kasi pag hindi tinuluyan yan, baka pamarisan pa. Baka lang may sakit ka. John! 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 Kita! John! Ha? Ang hinihingi namin ay kuwan. Talagang katarungan laang na asawa ko. Kasi kung yan ho ay pababayaan natin, sir, baka marami pa hong ganyang gawin niya. Kasi ang tapang parang hari. Agad din kaming nakipag-ugnayan sa Lipa Police Station upang alamin ang itinatakbo ng kanilang investigasyon sa nangyaring pambubugbog. Doon sa aming pag-iimbestiga sa area, although unreported naman sa barangay at saka sa dito sa station na may mga complaint against sa kanya, which is amin pa rin nga inaalam kung ano-ano yun. Pero accordingly, since na itong ating suspect ay
isa sa may katungkulan sa isang subdivision dito sa Lipa, ay nakarating sa kanyang kaalaman yung mga complaint na yon ng kanyang mga nasasakupan. So, yun ang sinasabi na nag-trigger sa suspect natin para gawin yung napanood natin. Kasi inire-refer din naman ng barangay dito yung mga ganong kaso. Pero as of na wala namang na-report na patungkol dun sa mga reklamo dun sa matanda. Formally, nagpunta siya dito noong Monday, September 30, para ma-file sa Office of the City Prosecutors yung kaso. Since na siya naman ay nakasampa na sa City Prosecution Office, magkakaroon doon ng preliminary investigation. So they will be subpoenaed both parties para masabi nila yung mga bawat side nila. At dahil nakalipas na ang halos isang linggo bago nagsampa ng reklamo ang biktima, hindi maaring arestuhin ang suspect hanggat walang warrant of arrest. Yung time interval medyo matagal na from nangyari then to na-report dito. So, hindi napapasok to ng warrantless arrest. So, ang nangyari, na-file namin to via direct regular filing. Sinampahan po namin siya ng kasong attempted murder at illegal discharge of firearm. Personally naman, nag-appear din dito yung suspect para isurrender yung isang baril na covered with firearms license. So, hindi lang tayo tiyak kung yung baril na yun, yung ginamit niya nung nangyari yung insidente. Kaya subject for investigation pa rin yan. Kung may mga na-encounter man tayo na problema sa ating nasasakupan, kung tayo man ay lalo't nabumuno tayo sa isang pamayanan, huwag nating iligay yung batas sa ating mga kamay. Dalhin natin sila sa proper venue. Kung may reklamo sa isang tao, samahan either sa barangay o sa nearest police station para ma-address natin yung problema na hindi natin kailangang gawin, shortcut, takutin, saktan, o to the extent na halos mapatay natin yung tao. Dali natin, idulog natin sa himpilan para sa ganon, mapairal natin yung tamang pagpapatupad ng batas. Baka lang kung may sakit ka. John! 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 Kita! John! Ha? At dahil nakita ng programa ang hirap na dinanas ni Tatay Erlito, lalo na sa kanyang pag-ubo, agad tayo nagpaabot ng tulong pinansyal upang mapatignan sa ospital ang kanyang lagay. Para makatulong sa pagpapacheck up ni tatay, magbibigay kami ng tulong sa inyo Ay, thank you po. para mapatignan niyo si tatay. Maraming salamat po sa inyo. At sana'y marami pa kayong matulungan katulad namin. Ang laging paalala ng ating programa, huwag ilagay ang batas sa ating mga kamay at hindi rin lisensya ang pagiging isang retiradong sundalo upang manakit ng sinuman, lalo na't hindi pa napapatunayan na nagkasala kanino man. John! 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 Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.